Winasak nila ang aking pangarap sa mismong bakuran na pinaghirapan kong ipundar. Habang nagpapakapagod ako sa pagtuturo, nagpapalitan ng I do ang lalaking 8 taon kong minahal at ang matalik kong kaibigan gamit ang perang ninakaw sa akin. Wala kang kwentang babae kaya sa iba ako humanap ng kalinga, ang walang hiyang sumbat niya, pero nagkakamali sila. Hindi ako iiyak lang sa sulok. Babangon ako at babawiin ko ang bawat sentimo at luhang kinuha nila. Handa na ba silang harapin ang bagyong ginawa nila? Winasak nila ang aking pangarap sa mismong bakuran na pinaghirapan kong ipundar. Habang nagpapakapagod ako sa pagtuturo, nagpapalitan ng I do ang lalaking 8 taon kong minahal at ang matalik kong kaibigan gamit ang perang ninakaw sa akin. Wala kang kwentang babae kaya sa iba ako humanap ng kalinga, ang walang hiyang sumbat niya, pero nagkakamali sila. Hindi ako iiyak lang sa sulok. Babangon ako at babawiin ko ang bawat sentimo at luhang kinuha nila. Handa na ba silang harapin ang bagyong ginawa nila? Sino ang tunay na magtatagumpay sa huli? Masyadong boring si Tanya, ma. Para siyang sirang plaka na puro trabaho, utang at pagtitipid ang alam. Buti na lang nandyan si Liza, siya ang tunay na nagbibigay ng kulay sa buhay ko at nakakaunawa sa akin. Ang mga boses na iyon ni Marco ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng hapon. Nakatayo ako sa gilid ng pintuan, ang aking mga kamay ay nanginginig habang yakap-yakap ang isang maliit na kahon. Sa loob niyon ay ang isang mamahaling relo na pinag-ipunan ko sa loob ng 3 taon. Hindi ako kumain ng tanghalian sa paaralan, tiniis ko ang paglalakad pa uwi para lamang makatipid. Lahat ay para sa araw na ito, 8 taon. 8 taon ng pagmamahalan na akala ko ay papunta na sa habang buhay. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marco ay tila lason na unti-unting pumapatay sa bawat selula ng aking pagkatao. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa bakuran, ang lugar kung saan kami madalas managinip ng gising tungkol sa aming magiging mga anak. Ngunit ang bumungad sa akin ay hindi ang payapang hardin na iniwan ko kaninang umaga. Ang hangin ay amoy sariwang bulaklak ng jasmine, ngunit ang bawat samyo nito ay tila nakakasuffocate. May mga puting tela na nakasabit sa mga puno, mga upuang nababalot ng satin, at isang maliit na altar sa gitna ng damuhan. At doon, sa gitna ng lahat ng karangyaan, nakatayo si Liza, ang aking matalik na kaibigan, ang babaeng pinatira ko sa aking bahay nang mawalan siya ng trabaho. Nakasuot siya ng isang napakagandang wedding gown na kumikinang sa ilalim ng araw, habang ang kamay ni Marco ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baywang. Ang kahon sa aking kamay ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa malambot na damuhan. Ngunit sa aking pandinig, ang tunog nito ay tila isang malakas na pagsabog na yumanig sa aking mundo. Pakiramdam ko ay nawalan ng hangin ang aking mga baga. Ang aking lalamunan ay nanunuyo at ang bawat tibok ng aking puso ay parang isang martilyo na bumubugbog sa aking dibdib. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo habang nakatingin sila sa akin, hindi nang may pagsisisi, kundi nang may halong pandidiri at pagkainis. Tanya, anong ginagawa mo rito? Ang tanong ni Marco ay puno ng pagkabagot. Tila ba ako ang estrangherong pumasok sa sarili kong pamamahay? Sana naman ay marunong kang kumatok bago ka pumasok. Nakikita mo namang may mahalaga kaming ginagawa ni Liza. Hindi ako makapagsalita. Ang aking dila ay tila nakadikit sa ngalang-ala. Gusto kong sumigaw, gusto kong itanong kung bakit, ngunit ang tanging lumabas sa aking mga mata ay ang mainit at masaganang luha na hindi ko na mapigilan. Tumingin ako kay Liza, umaasang makakakita ng kahit katiting na hiya sa kanyang mga mata, ngunit ang tanging nakita ko ay ang isang mapang-uyam na ngiti. Isang ngiti ng tagumpay. "Huwag ka nang mag-eskandalo, Tanya," sabi ni Liza habang inaayos ang kanyang belo. "Hindi ka na mahal ni Marco, napilitan lang siyang manatili sa iyo dahil sa awa. Isipin mo na lang na ito ang bayad mo sa lahat ng tulong ko sa iyo noon. Be a woman and just leave." Huminga ako ng malalim, pilit na hinahanap ang aking boses sa gitna ng guho ng aking mga pangarap. "Ang bahay na ito, ang perang ginamit niyo para sa lahat ng ito, galing sa akin to, Marco. Paano mo nagawa sa akin to?" Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Marco bago siya kumuha ng isang envelope mula sa kanyang bulsa at ibinato ito sa aking paanan. "Bahay mo? Nagkakamali ka, Tanya.
Nakalimutan mo na ba ang mga dokumentong nilagdaan mo noong nakaraang buwan? Ang bahay na ito ay nakapangalan na sa akin. At tungkol sa pera, utang mo yon sa akin para sa lahat ng panahon na sinayang ko sa isang babaeng kasing tuyo ng disyerto, ang pagkatao. Kasabay ng kanyang mga salita ay ang pagtunog ng aking cellphone sa bulsa. Isang sunod-sunod na mensahe mula sa bangko ang bumungad sa akin. Isang loan na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso ang na-approve sa ilalim ng aking pangalan. At ang pera ay nailipat na sa isang account na hindi ko kilala. Ang aking mga tuhod ay tuluyang nanghina. Napaluhod ako sa damuhan, sa tabi ng reloy na regalo ko sana sa kanya. Ang lamig ng lupa ay tila humahaplos sa aking balat. Isang paalala na wala na akong matatakbuhan. Lumayas ka na sa pamamahay ko, Tanya. Ang malamig na utos ni Marco, habang ang kanyang ina ay lumalapit sa akin at kinuha ang aking bag. Huwag mong dungisan ang espesyal na araw ng anak ko. Wala kang utang na loob. Naramdaman ko ang malakas na pagtulak sa akin patungo sa gate. Ang bawat hakbang ko ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Nang tuluyan akong mailabas sa bakod ng aking sariling tahanan, ang malakas na tunog ng pagsasara ng pintong bakal ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada, tila isang hatol ng kamatayan sa aking nakaraan. Ang langit na kanina ay maliwanag ay biglang nagdilim, at ang unang patak ng ulan ay humalik sa aking pisngi, nakikiramay sa aking pighati. Tumayo ako roon, basang-basa, talunan, at mag-isa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang katanungan ang paulit-ulit na humihiwa sa aking isipan. Mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Hanggang kailan ko ba kailangang magbayad para sa isang kasalanang ang tanging naging mitya ay ang labis na pagmamahal at pagtitiwala sa maling tao? Ang utang sa pera ay madaling bayaran, ngunit ang utang na loob ay tila isang tanikalang bakal na nakapulupot sa iyong leeg, dahan-dahang sumasakal sa iyong dangal hanggang sa mawalan ka ng hininga. Tumayo ako sa gitna ng kalsada, yakap ang aking basang maleta na nanginginig ang mga kamay. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat, ngunit mas masakit ang mga matang nakamasid sa akin mula sa likod ng mga kurtina ng mga kapitbahay. Narinig ko ang mahihinang bulungan, ang tinatawag nilang chismis na mabilis pa sa daloy ng tubig sa kanal. Ang dating iginagalang na si Teacher Tanya ay isa na ngayong tila basahang itinapon sa labas ng sariling pamamahay. Dahan-dahang bumukas ang gate at lumabas si Liza, may hawak na payong habang ang kabilang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na tila ba pinoprotektahan ang isang bagay na wala naman doon. Huwag mo na kaming hiyain dito sa subdivision, Tanya, nakatingin ang mga tao. Isipin mo naman ang reputasyon mo bilang guro. Ang sabi niya sa isang malambot, ngunit nakatutuyong tono. Patawarin mo ako, Bes, pero kailangan mo ring tanggapin na sa pag-ibig, hindi sapat ang pagiging mabait. Masyado kang boring, hindi mo naman marunong mag-alaga ng lalaki. Gusto ko siyang saktan, gusto kong itanong kung anong klase siyang kaibigan, ngunit bago pa ako makasagot, ay lumabas ang ina ni Marco. Ang babaeng itinuring kong sarili kong ina, ang babaeng ipinagluluto ko tuwing Sabado, at binibilhan ng mga gamot gamit ang aking bonus. Tanya, alalahanin mo ang utang na loob mo sa akin. Ang mariing sabi ng matanda habang nakaturo ang daliri sa akin. Noong bago ka palang naguro at wala pang makain, sino ang nagpautang sa'yo ng 2,000 piso? Ako. Ngayong masaya na ang anak ko kay Liza, huwag mo na silang guluhin. Iyan na lang ang hiling ko bilang kabayaran sa lahat ng naitulong ko sa iyo. Umalis ka na at huwag nang babalik. Ang bawat salita niya ay tila isang mabigat na bato na idinidikit sa aking paa para tuluyan akong malunod. Ang 2,000 piso na binayaran ko naman na noon pa ay ginagamit na sandata para nakawin ang aking karapatan sa bahay na ako ang nagbayad ng down payment. Wala akong nagawa kundi tumalikod. Ang bawat hakbang ko palayo sa bahay na iyon ay tila pag-iwan sa bawat piraso ng aking puso sa kalsada. Sumakay ako sa isang lumang jeep patungo sa kanto ng lungsod, kung saan matatagpuan ang mga murang paupahan. Ang boarding house na nahanap ko ay amoy amag at luma. Ang dingding ay gawa sa manipis na plywood, narinig mo ang boses ng kabilang kwarto. Inilapag ko ang aking maleta sa sahig na semento at doon, sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap, ay muli kong binuksan ang aking pitaka. Kinuha ko ang aking ATM card at naglakad patungo sa pinakamalapit na machine. Sa bawat pindot ko ng numero, ang aking puso ay bumibilis ang tibok. Isang panalangin ang namutawi sa aking mga labi. Ngunit paglabas ng balanse sa screen,
ang aking mundo ay tuluyan ng gumuho. Zero. Ang lahat ng aking ipon, ang aking sahod para sa buwan na ito, ay wala na. Inubos ni Marco ang lahat. Hindi lamang ang aking bahay at puso ang kinuha niya, kundi pati ang aking kakayahang mabuhay sa susunod na araw. Kinabukasan, pumasok ako sa paaralan na tila isang anino. Sinubukan kong ayusin ang aking sarili. Tinalian ko ng maayos ang aking buhok at naglagay ng kaunting polvo para hindi halata ang mga matang namumugto sa iyak. Ngunit ang paaralan, na dati ay aking santuwaryo, ay tila naging isang kulungan. Ang mga tingin ng aking mga kapwa-guro ay puno ng pagtatanong at ang ilan ay may halong pangungutya. Habang naglalakad ako sa koridor patungo sa aking silid-aralan, naramdaman ko ang isang malamig na takot nang makita ko ang dalawang lalaking nakatayo sa may gate. Sila ay nakasuot ng itim na jacket, may mga tattoo sa braso at ang kanilang mga mata ay tila naghahanap ng biktima. Nang magtama ang aming paningin, isa sa kanila ay naglabas ng isang litrato. Litrato ko, ikaw ba si Tanya Santos? Ang tanong ng isa sa kanila sa isang boses na kasing lamig ng semento. Sabi ng asawa mong si Marco, ikaw ang may hawak ng perang inutang niya sa amin. Malaki ang interes nito, teacher. At wala kaming pakialam kung guro ka o hindi. Kailangan naming makuha ang pera namin bago lumubog ang araw? O baka gusto mong sa harap ng mga estudyante mo kami magsingil? Ang aking hininga ay tila nabaon sa aking lalamunan. Ang bawat tao sa paligid ay nagsimulang huminto at tumingin. Ang takot na nararamdaman ko ay hindi lamang para sa aking buhay, kundi para sa huling piraso ng dangal na pilit kong pinanghahawakan. Ang karangalan ng isang guro ay parang isang puting tela. Isang maliit na mantsa lang ang kailangan upang ito ay maging marumi sa mata ng lahat. At ang mantsang iyon ay tila naging isang malaking baha na lumulunod sa akin ngayon. Teacher, bayad o gulo? Huwag mong hintayin na pumasok kami sa loob ng classroom mo at doon tayo mag-usap. Ang sigaw ng lalaking may tattoo ay umalingaw-ngaw sa buong courtyard ng paaralan. Ang mga bata ay nagsimulang magsipagtakbuhan palayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, habang ang mga magulang na naghahatid ay mabilis na naglabas ng kanilang mga cellphone upang kumuha ng video. Ang bawat flash ng camera ay tila isang kidlat na tumatama sa aking dibdib. Nakatayo lang ako roon, tila isang rebultong nawalan ng buhay. Gusto kong sumigaw na hindi ko utang iyon, na ninakaw ni Marco ang aking pagkakakilanlan, ngunit sino ang maniniwala sa akin? Sa mata nila, ako ang guro na baon sa utang. Sa mata nila, ako ang iskandalosang babae na hinahabol ng mga kolektor. Teacher Tanya, sa opisina ko, ngayon din. Ang boses ni Mrs. Reyes, ang aming principal, ay kasing lamig ng yelo. Hindi siya tumingin sa akin ng diretso. Ang kanyang mga labi ay nakatikom sa galit at kahihiyan. Sa loob ng malamig na opisina, ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng aircon na tila isang huling hininga. Tanya, alam mong mahalaga sa amin ang dangal ng paaralang ito. Hindi namin maaaring hayaan na ang isang guro ay maging mitya ng ganitong uri ng gulo sa harap ng mga mag-aaral at magulang. Ang institusyong ito ay itinayo sa pundasyon ng moralidad. Tumigil ang tibok ng aking puso sa bawat salitang binibitawan niya. Moralidad. Isang salitang napakasarap pakinggan, ngunit napakahirap panindigan kapag ikaw na ang biktima. Ma'am, hindi ko po utang iyon. Ninakaw po ni Marco ang aking pagkakakilanlan. Pinirmahan niya ang mga dokumento gamit ang pangalan ko nang hindi ko alam. Ang pakiusap ko, ang boses ko ay halos isang bulong na lamang dahil sa sobrang panghihina. Ngunit isang malamig na buntong hininga lamang ang itinugon niya. Wala kaming panahon para mag-imbestiga sa inyong personal na buhay, Tanya. Ang katotohanan ay narito ang mga kolektor sa loob ng paaralan ko. Para sa katahimikan ng lahat, mas mabuting mag-file ka na lang ng indefinite leave. O kung maaari, ay mag-resign ka na lang para hindi na madamay ang pangalan ng paaralan. Inilapag niya ang isang pirasong papel sa mesa. Isang resignation letter na nakahanda na. Tila ba hinihintay na lamang ang aking huling pagsuko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang huling piraso ng aking dangal na dahan-dahang natitibag. Ang 8 taon kong paglilingkod, ang mga gabing puyat ako sa paggawa ng lesson plan, ang mga panahong sarili kong pera, ang ginagastos ko para sa mga gamit ng aking mga estudyanteng mahirap, lahat ng iyon ay nawalan ng silbi dahil sa isang kasalanang hindi ko ginawa. Lumabas ako ng opisina na tila isang anino na nawalan ng direksyon.
Bawat hakbang ko sa corridor ay tila paglalakad sa ilalim ng dagat. Mabigat, mapait, at nakakapos ng hininga. Pagdating ko sa aking desk, nakita ko ang isang kahon ng karton. Nandoon na ang aking mga gamit, ang aking paboritong tasa, ang mga pluma, at ang isang maliit na frame ng larawan namin ni Marco na ngayon ay basag na ang salamin. Isang guro ang naglagay niyon doon, hindi man lang ako matingnan sa mga mata. Bit-bit ang kahon, lumabas ako ng gate ng paaralan. Ang bawat sulyap ng mga tao ay tila mga latigo na humahampas sa aking likuran. Naglakad ako ng walang patutunguhan, hanggang sa marating ko ang isang maliit na parke sa gitna ng lungsod. Umupo ako sa isang lumang bangko, ang kahon ay inilapag ko sa aking tabi. Doon sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at tawanan ng mga taong naglalakad, ay tuluyan na akong bumuway. Niyakap ko ang aking mga tuhod at hinayaan ko ang aking mga luha na pumatak sa semento. Pakiramdam ko ay isa akong maruming basahan na itinapon sa gilid ng daan pagkatapos gamitin at pagsilbihan ang lahat. Lord, bakit po? Ano pong ginawa kong mali para maranasan ko ang lahat ng ito? Ang tahimik kong daing na tila hindi naririnig ng langit. Teacher Tanya, isang maliit at malambot na tinig ang bumasag sa aking pag-iisa. Dahan-dahan kong iniangat ang aking ulo. Pinahid ang mga luha gamit ang likod ng aking kamay. Sa harap ko ay nakatayo si Nina, ang dati kong estudyante na tinulungan ko noong mamatay ang kanyang ina dahil sa sakit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at sa kanyang maliit na kamay ay may hawak siyang isang piraso ng puting panyo. Teacher, bakit po kayo umiiyak? Ang tanong ng bata bago niya rito iniabot ang panyo. Ang maliit niyang haplos sa aking tuhod ay tila isang kuryente ng init na dinaloy sa aking naninigas na katawan. Nina, ang tanging nasabi ko bago muling humagulhol. Nina, huwag mong istorbohin si teacher, ang sabi ng isang baritono at mahinahong boses mula sa likuran ng bata. Lumingon ako at nakita ko ang isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno ng nara. Nakasuot siya ng isang simpleng polo shirt, may hawak na ilang dokumento, at ang kanyang mga mata ay may taglay na kalungkutan na tila ba naiintindihan ang bawat hapdi na nararamdaman ko. Siya si Gabriel. Naalala ko siya, ang tito ni Nina, na palaging sumusundo sa kanya, ang lalaking palaging tumatango lang sa akin sa malayo bilang pasasalamat sa pag-aalagang ibinibigay ko sa kanyang pamangkin. Ngunit ngayon, ang kanyang presensya ay tila isang malaking pader na humaharang sa malakas na hangin ng aking kapalaran. Ayos lang po ba kayo, teacher? Ang tanong ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit. Hindi siya lumapit ng masyadong malapit upang hindi ako mabigla. Sa halip ay nanatili siya sa isang distansya na puno ng respeto. Nakita namin kayo rito at tila kailangan niyo ng tulong. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakita ko ang isang pares ng mga mata na hindi naghuhusga. Isang pares ng mga mata na tila nagsasabing hindi ako mag-isa sa gitna ng bagyong ito. Ngunit ang pasasalamat ko ay mabilis na napalitan ng bagong takot. Paano kung malaman niya ang lahat? Paano kung ituring niya rin akong isang maruming babaeng baon sa utang? Ang aking katawan ay muling nanginig sa takot na baka mawala na naman ang huling taong tumitingin sa akin ng may respeto. Minsan, ang pinakamabigat na daladalahin ay hindi ang mga gamit sa loob ng isang kahon, kundi ang bigat ng kahihiyang pilit nating itinatago sa harap ng ibang tao. Nakatungo ako, pilit na iniiling ang aking ulo habang hinahawakan ang gilid ng bangko. Ayaw kong makita ni Gabriel ang aking mga mata na puno ng pighati. Ayaw kong makita niya ang isang guro na nawalan ng dangal, isang babaeng itinapon sa kalsada. Pasensya na po, kailangan ko na ring umalis. Ang sabi ko sa isang boses na basag at nanginginig. Sinubukan kong buhatin ang aking kahon, ngunit dahil sa panghihina ng aking katawan, muntik na itong mahulog muli sa semento. Bago pa man tumama ang kahon sa lupa, isang malaki at matatag na kamay ang sumalo rito. Hindi ito mabilis o marahas, kundi isang maingat na pagkilos, na tila ba ang mga gamit ko sa loob ay gawa sa mamahaling kristal. Hayaan niyo na po ako, Teacher Tanya. Ako na ang magdadala nito, ang mahinahong sabi ni Gabriel. Hindi na po kailangan, attorney, nakakahiya na po. Ang sagot ko, pilit na binaboy ang kahon. Doon ko lamang napansin ang maliit na folder na bitbit niya. May tatak ito ng isang kilalang law firm. Naalala ko na si Gabriel ay hindi lang basta tito ni Nina. Siya ay isang respetadong abogado. Ang katotohanan ito ay lalong nagpadama sa akin ng liit sa sarili.
Tumingin siya sa akin, hindi nang may pait o paghuhusga, kundi nang may isang uri ng pag-unawa na tila ba nakita na niya ang ganitong uri ng sugat noon. Ang kahihiyan ay para lamang sa mga taong gumawa ng masama, teacher. At sa tingin ko, kayo ang ginawa ng masama. Halika na po, may maliit na cafe ang pamilya ko malapit dito. Doon muna tayo para makapagpahinga kayo at makainom ng mainit na tsokolate si Nina. Wala na akong lakas para tumanggi. Sumunod ako sa kanya na tila isang ligaw na tupa. Pagdating namin sa cafe, sinalubong kami ng amoy ng bagong giling na kape at sariwang tinapay. Isang amoy na tila yumayakap sa aking nanlalamig na pagkatao. Inakay ako ni Gabriel sa isang sulok na malayo sa ibang tao. Lilitaw ang katahimikan sa pagitan namin habang inilalapag niya ang isang tasa ng mainit na tsokolate sa harap ko. Salamat, ang tanging nasabi ko bago muling pumatak ang aking luha sa ibabaw ng mesa. Sa bawat patak niyon, tila ba lumalabas ang lahat ng lason na itinanim ni Marco sa aking puso. Nawalan ako ng bahay, attorney. Nawalan ako ng trabaho. At ngayon ay hinahabol ako ng mga taong hindi ko naman kilala dahil sa mga utang na hindi ko naman kinuha. Wala na akong matatakbuhan. Lalong tumahimik ang paligid. Inilapag ni Gabriel ang kanyang salamin sa mesa at tumingin sa akin ng diretso. Hindi kayo kailangang tumakbo, Tanya. Ang kailangan nyo ay lumaban. Alam ko ang pakiramdam ng mapagkanulo ng taong pinagkatiwalaan mo ng buong buhay mo. Naranasan ko na yan. At sasabihin ko sa inyo, ang pananahimik ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa nyo ngayon. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Paano nyo nalaman? Isang mapait na ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi. Bilang abogado, marami na akong nakitang gaya ni Marco. Ang mga taong gumagamit ng pag-ibig para magnakaw ng hindi sa kanila. At bilang lalaki, alam ko ang mukha ng isang taong nasaktan ng malalim. Kinuha niya ang isa sa mga dokumentong lumabas mula sa aking kahon. Isang abiso mula sa bangko tungkol sa utang. Tanya, hindi mo kailangang maging martir para patunayan na mabuti kang tao. Ang pagiging martir sa harap ng kawalang katarungan ay hindi kabutihan. Ito ay pagpapakamatay. Ang bawat salita niya ay tila isang gamot na ibinubuhos sa aking sugat. Masakit, nakakapaso, ngunit alam kong kailangan ko ito upang gumaling. Sa loob ng maraming taon, naniwala ako na ang pagtitiis ay bahagi ng pagiging isang mabuting babae at guro. Ngunit sa harap ni Gabriel, naramdaman ko na may ibang paraan pala. Maaari niyo ba akong tulungan? Ang tanong ko sa isang boses na puno ng pag-asa na noon ko lang muling naramdaman. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay naging matalim at puno ng determinasyon. Hindi lang kita tutulungan, Tanya. Sisiguraduhin natin na bawat sentimo, bawat luhang kinuha nila sa iyo, ay ibabalik nila ng may interes. Pero kailangan kong malaman ang lahat. Bawat pirma, bawat usapan niyo ni Marco. Binuksan ni Gabriel ang kanyang laptop at mabilis na nagtipa ng ilang impormasyon. Samantala, ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis nang makita ko ang screen. May nakita siyang hindi ko inaasahan. Tanya, tingnan mo ito, ang sabi niya. Ang boses ay puno ng babala. Ang loan na kinuha gamit ang pangalan mo, hindi lang ito basta utang sa bangko. Ang guarantor ng loan na ito ay isang kumpanyang nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng magulang ni Liza. Pinagplanuhan nila ito, Tanya. Pinagplanuhan nila ang pagbagsak mo bago pa man sila nagpakasal. Ang aking kamay ay napakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Ang puot na akala ko ay wala na sa aking sistema ay biglang nagalab, mas mainit pa kaysa sa tsokolating nasa harap ko. Hindi lang pala ito basta pagkakamali. Ito ay isang masamang balak. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagtataksil ay hindi ang pagkawala ng taong mahal mo, kundi ang makitang masaya silang ginagamit ang mga bagay na pinaghirapan mong ipundar habang ikaw ay nagdurusa sa kawalan. Nakatitig ako sa maliit na kwarto sa atik ng bahay ni Gabriel. Simple lang ang silid, may isang kama na may malinis na puting kumot, isang lumang mesa, at isang bintana na nakaharap sa mga puno ng nara. Hindi ito ang marangyang kwarto na pinangarap ko noon. Ngunit sa loob ng maraming araw, dito ko lamang naramdaman na maaari akong huminga ng hindi kinakapos. Dito ka muna, Tanya. Ligtas ka rito. I need Elkimham Hadsa.
Ang mahinahong boses ni Gabriel ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa aking nanlalamig na sistema. Sa bawat gabi na lumilipas, nararamdaman ko ang banayad na pagbabago sa aking kalooban. Kapag nagtatama ang aming mga paningin sa hapagkainan, nakikita ko ang isang lalaking hindi lamang tumitingin sa aking mukha, kundi tila nakikita ang sugat sa aking kaluluwa. Ang kanyang pag-aalaga ay hindi maingay, hindi mapagpasikat, kundi puno ng respeto na unti-unting nagpapahilom sa aking pagkatao. Ngunit alam ko na ang katahimikang ito ay pansamantala lamang. Isang gabi, habang nakalatag ang mga dokumento sa mesa, inabutan ako ni Gabriel ng isang maliit na kagamitan. Kailangan nating kumuha ng mas matibay na ebidensya, Tanya. Alam kong masakit, pero kailangan mong bumalik sa bahay na iyon. Kailangan mong mahanap ang mga orihinal na titulo at kung maaari ay mailagay ang recording device na ito sa opisina ni Marco. Ang aking kamay ay nanginig nang hawakan ko ang maliit na itim na aparato. Ang isiping kailangan kong tumapak muli sa bakurang iyon, ang makita muli ang mga mukha ni na Marco at Liza, ay tila isang parusa na hindi ko kayang batahin. Hindi ko po alam kung kaya ko, attorney. Pakiramdam ko ay hihimatayin ako sa takot. Hinawakan ni Gabriel ang aking kamay. Ang kanyang init ay tila nagbigay ng lakas sa aking nanunuyong mga ugat. Kaya mo, Tanya. Isipin mo ang lahat ng sakripisyo mo na kinuha nila. Isipin mo ang dangal mo na tinapakan nila. Hindi mo ito gagawin para sa galit, kundi para sa katarungan. Kinabukasan, bitbit ang huling piraso ng aking lakas. Tumayo ako sa harap ng gate ng aking dating bahay. Ang bawat pamilyar na amoy ng halaman ay tila isang multo na bumubulong sa aking pandinig. Nang bumukas ang pinto, lumabas si Liza na naka-silk robe. May hawak na tasa ng kape, ang tasa na binili ko nung huling birthday ko. Ang tasa na, "Oh, Tanya, akala ko ay tuluyan ka nang naglaho sa kalsada." Ang mapang-uyam na bungad niya, ang kanyang mga mata, ay nanunuri mula ulo hanggang paa. "Anong kailangan mo? Kung pera ang hihingin mo, wala kaming maibibigay dahil marami kaming kailangang bayaran para sa mga pagbabagong gagawin ko sa bahay na ito." Nilunok ko ang aking puot at pilit na nagpakita ng kahinaan. "Gusto ko lang kunin ang ilan sa mga lumang record ng mga estudyante ko na naiwan sa opisina ni Marco. Kailangan ko iyon para sa bago kong trabaho." Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Sige, pumasok ka. Pero bilisan mo lang, ayaw kong madungisan ang bagong carpet ng dumi mula sa labas." Pumasok ako sa loob. Ang bawat hakbang ay tila isang pagtusok ng libu-libong karayom. Pagdating ko sa opisina ni Marco, mabilis kong hinanap ang mga dokumento. Habang nanginginig ang aking mga daliri, maingat kong idinikit ang recording device sa ilalim ng mabigat na mesang gawa sa Nara. Nang makita ko ang isang folder na may tatak ng bangko, mabilis ko itong kinuha at isinilid sa aking bag. Bago ako lumabas, nahagip ng aking paningin ang isang paso ng halaman sa sulok. Ito ang paborito kong orchid na ako mismo ang nag-alaga, mula nang ito ay maliit pa. Ngunit ngayon, ang mga dahon nito ay tuyo na at kulay kape. Tila ba nagmamakaawa ng kaunting tubig sa gitna ng kapabayaan ni na Liza. Isang malaking kirot ang gumuhit sa aking dibdib. Balak ko sanang kunin ang sprayer para diligan ito, ngunit bigla kong naalala ang sinabi ni Gabriel. Hindi ko na ito kailangang diligan. Ang halamang ito, gaya ng nakaraan ko, ay patay na sa ilalim ng kanilang mga kamay. Lumingon ako at naglakad palayo nang hindi lumilingon sa tuyong halaman, isang simbolo ng aking tuluyang pagbitaw. Ngunit nang malapit na ako sa pintuan, narinig ko ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ng kotse ay tila isang babala na nagpabilis sa tibok ng aking puso. "Liza, nasaan ang mga dokumento para sa loan?" Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, puno ng awtoridad at galit. Napahinto ako sa gitna ng hallway. Ang pintuan ay nakalock na mula sa loob ni Liza para asarin ako. Wala akong matatakbuhan. Nang bumukas ang pinto ng opisina, ang mga mata ni Marco ay tumama sa akin. Mabangis, nagulat, at puno ng banta. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at ibinulsa ang susi. "Tanya, anong ginagawa mo sa loob ng opisina ko ng mag-isa?" Ang tanong niya habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang anino ay tila isang dambuhala na bumabalot sa akin. Ang bawat pintong nakasara ay tila isang bitay, at sa bawat paglapit ni Marco, nararamdaman ko ang paghigpit ng lubid sa aking leeg. "Ano, Tanya? Hindi ka makapagsalita?"
Ang boses ni Marco ay puno ng pang-uuyam, habang ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang mula sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, na ako rin ang bumili, ay tila naging amoy ng pagkabulok sa aking pangamoy. Akala mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa mo? Sinusundan mo ba kami? O baka naman hindi mo lang talaga matanggap na mas pinili ko ang isang babaeng marunong magpahalaga sa akin kaysa sa isang gurong kasing tigas ng chalk ang puso? Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa aking balikat. Ang higpit niyon ay tila naging babala ng isang darating na pananakit. Ngunit sa halip na manginig sa takot gaya ng dati, naramdaman ko ang isang kakaibang init na dumadaloy sa aking mga ugat. Isang init ng pagkamuhi na nagbigay sa akin ng lakas upang tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Wala akong pakialam sa inyo ni Liza, Marco. Ang matigas kong sagot. Ang aking boses ay hindi nanginginig sa unang pagkakataon. Nandito lang ako para sa mga gamit ko. Gamit na kinuha mo ng walang paalam, gaya ng ginawa mo sa bahay na ito at sa dangal ko. Tumawa siya ng malakas. Isang tawang walang kaluluwa. Dangal? Wala ka ng dangal, Tanya. Sa mata ng bangko, sa mata ng paaralan, isa kang magnanakaw. Sino ang maniniwala sa iyo? Ang dokumentong nilagdaan mo ay batas. At ang batas ay nasa panig ko. Dahan-dahan niyang inagaw ang aking bag, ngunit bago pa niya ito makuha, ay biglang bumukas ng marahas ang pintuan ng opisina. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay tila isang hudyat ng digmaan. Doon ay nakatayo si Liza. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at selos. Marco, anong ginagawa niyo rito nang nakasara ang pinto? Ang sigaw ni Liza, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa aming dalawa. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo pa rin malimutan ang tuyot na babaeng ito? Kaya ba hindi mo maibigay sa akin ang susi ng vault dahil balak mo siyang bigyan ng pera? Ang pagkakataong iyon ang aking ginamit. Mabilis kong kinuha ang aking bag at tinabig si Marco ng buong lakas. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, mabilis akong lumabas ng opisina at tumakbo patungo sa pintuan ng bahay. Hindi ko na narinig ang iba pa nilang sinabi. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang mailigtas ang ebidensyang nakatago sa loob ng aking bag. Nang makalabas ako sa gate, mabilis akong sumakay sa tricycle at tumuloy sa opisina ni Gabriel. Ang aking puso ay tila isang tambol na bumubugbog sa aking dibdib. Pagdating ko sa loob, sinalubong ako ni Gabriel na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Nang makita niya ang aking nanginginig na mga kamay at ang namumulang bahagi ng aking balikat, mabilis siyang lumapit at inalalayan ako paupo. Tanya, anong nangyari? Sinaktan ka ba niya? Ang tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay may halong galit na pilit niyang pinapakalma. Ayos lang ako, attorney. Nakuha ko ito. Ang sabi ko sabay labas ng folder at ng USB kung saan naka-record ang lahat. Tahimik kaming nakinig sa recording na nakuha ko mula sa ilalim ng mesa ni Marco. Sa simula, puro tunog lamang ng pagbukas ng mga drawer ang naririnig. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, narinig namin ang pagpasok ni Liza at ang simula ng isang pag-uusap na nagpatigil sa aming mundo. Marco, kailan mo ba ililipat ang pera mula sa dummy account ni Tanya patungo sa pangalan ko? Ang boses ni Liza ay puno ng pagkainip. Sabi mo pagkatapos ng kasal ay akin na ang lahat. Bakit kailangan pang dumaan sa ML Foundation? Maghintay ka, Liza. Masyadong mainit ang mga mata ng bangko ngayon dahil sa mga naging aberya ni Tanya sa paaralan. Ang sagot ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng iritasyon. Kailangan nating patagalin muna bago natin tuluyang maliquidate ang mga assets. Kapag nakuha na natin ang huling pirma niya para sa huling loan, pwede na nating iwan ang bansang ito at magsimula ng bago. Narinig namin ang malakas na pagbagsak ng kung anong bagay, tila isang tasa o plorera na itinapon sa galit. Ayaw kong maghintay. Nangangako ka na naman. Baka naman balak mo akong iwan gaya ng ginawa mo kay Tanya. Ang sigaw ni Liza bago tuluyang maputol ang recording dahil sa ingay ng hangin. Tumingin ako kay Gabriel, ang aking mga mata ay puno ng kilabot. Hindi lang pala pagnanakaw ang balak nila. Balak nilang ubusin ang lahat sa akin at tumakas palayo. Ang mga ahas ay nagsisimula na ring magtuklawan sa isa't isa. Ang mahinahong sabi ni Gabriel habang inaayos ang kanyang salamin. Tanya, ito na ang hinihintay nating pagkakataon. Ang pagkagahaman nila ang magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Sa oras na malaman nilang may hawak tayong ebidensya, magiging mas mabangis sila.
Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa akin at hinawakan ang aking kamay. Huwag kang matakot. Handa na ang lahat para sa pagsasampa ng kaso. Bukas na bukas din, sisimulan na nating bawiin ang buhay mo. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang isang kakaibang kapanatagan sa piling ni Gabriel. Ang bawat haplos niya ay tila isang pangako na hindi niya ako hahayaang malunod sa gitna ng bagyong ito. Ngunit sa likod ng aking isipan, may isang katanungan na hindi ko maalis. Ano ang gagawin ni Marco kapag nalaman niyang hindi na ako ang dating Tanya na madaling saktan? Minsan, ang katahimikan ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng ingay, kundi ang pagkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng isang nagngangalit na bagyo. Pagkatapos ng tensyon sa bahay ni Marco, ang gabi sa tahanan ni Gabriel ay tila isang dambana ng kapanatagan. Ang ulan sa labas ay dahan-dahang tumitila, at ang tanging naririnig sa loob ng bahay ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador at ang mahimbing na paghinga ni Nina na natutulog na sa sofa. Nakatayo ako sa kusina, nakatingin sa kumukulong tubig para sa tsaa, habang ang aking isipan ay pilit na binubura ang mukha ni Marco na puno ng puot. Hayaan mo na ang tsaa, Tanya. Ako na ang gagawa niyan. Maupo ka muna. Ang malumanay na utos ni Gabriel habang dahan-dahang kinukuha ang takure mula sa aking kamay. Hindi ko na malayang nanginginig pa rin pala ang aking mga daliri hanggang sa mahawakan niya ang mga ito. Ang init ng kanyang balat ay tila isang kuryente ng buhay na dinaloy sa aking naninigas na katawan. Sa halip na bumitaw, hinayaan ko ang aking kamay na manatili sa ilalim ng kanyang palad. Sa loob ng 8 taon kasama si Marco, ang bawat haplos ay laging may hinihinging kapalit, laging may kasamang utos. Ngunit kay Gabriel, ang bawat hawak ay tila isang panalangin ng pag-iingat. Naupo kami sa maliit na hapagkainan, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lampara sa sulok. Attorney, bakit niyo po ito ginagawa? Ang tanong ko, ang aking boses ay halos isang bulong. Bakit niyo itinataya ang pangalan niyo para sa isang gurong wala namang maibabayad sa inyo? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila 2 lawa ng malalim na karanasan at pag-unawa. Tanya, hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay may presyo. Minsan ginagawa natin ang isang bagay dahil ito ang tama at dahil... Tumigil siya sandali. Tila ba naghahanap ng tamang salita sa hangin. Dahil ang isang taong marunong magmahal ng tapat gaya mo ay hindi nararapat na iwanang mag-isa sa dilim. Dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay na nakapatong sa mesa. Gamit ang kanyang hinlalaki, banayad niyang hinaplos ang mapulang marka sa aking ngalan na ply. Ang bakas ng singsing na 8 taon kong isinuot, ang bakas ng aking pagiging martir. Ang bawat haplos niya ay tila isang pambura na unti-unting nag-aalis ng sakit ng nakaraan. Alam mo, noong iniwan ako ng asawa ko, akala ko ay wala na akong silbi bilang lalaki. Ang pag-amin niya, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Nawalan ako ng tiwala sa lahat. Ngunit nang makita kita sa paralan ni Nina, nang makita ko kung paano mo ibigay ang lahat para sa mga bata, kahit ikaw mismo ay nahihirapan. Naramdaman ko na may pag-asa pa pala. Pinapaalala mo sa akin na may mga tao pa palang busilak ang puso. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Ang kilig na nararamdaman ko ay hindi gaya ng sa mga pelikula na mabilis at nakakalito. Ito ay isang mabagal at malalim na pagdaloy ng init na tila ba bawat bahagi ng aking puso ay muling nabubuhay. Dahan-dahan kong isinandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Amoy kape at luma na libro ang kanyang damit. Isang amoy na para sa akin ay nangangahulugan ng kaligtasan. Wala kaming sinabi. Hinayaan lang namin na ang tibok ng aming mga puso ang mag-usap sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sa sandaling iyon, ang mga utang, ang mga kaso, at ang pagtataksil ni Marco ay tila napakalayo. Ang tanging totoo ay ang init ng katawan ni Gabriel at ang katotohanang sa wakas ay may nakakita sa akin hindi bilang isang kagamitan, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat mahalin. Magpahinga ka na, Tanya. Ang bulong niya malapit sa aking tainga. Ang kanyang hininga ay tila isang banayad na haplos. Bukas haharapin natin ang mundo, at pangako ko sa iyo, hinding-hindi ka na muling luluha ng dahil sa kanila. Tumayo siya at bago siya umalis patungo sa kanyang kwarto, dahan-dahan siyang yumuko at hinalikan ng aking noo. Isang halik na walang mali siya, ngunit puno ng pangako at respeto. Nanatili akong nakaupo doon,
Hinahawakan ang bahagi ng aking noo na kanyang hinalikan habang ang isang maliit na ngiti ay dahan-dahang sumisibol sa aking mga labi. Ngunit ang aking sandali ng kaligayahan ay biglang nabasag nang mapansin ko ang aking cellphone na nakapatong sa mesa. May isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Akala mo ba ay ligtas ka na sa piling ng abogadong iyan? Hindi mo alam ang totoong pinasok mo, Tanya. Maghanda ka sa susunod na pasabog namin sa paaralan bukas. Ang mensahe ay may kasamang isang larawan namin ni Gabriel na magkasama sa cafe, na tila ba kami ay may lihim na relasyon, isang panibagong pakana para sirain ang aking dangal. Ang pinakamabisang lason ay hindi ang iniinom, kundi ang mga salitang ikinakalat sa dilim upang paslangin ang iyong pagkatao bago ka pa man makalaban. Kinabukasan, ang hangin sa loob ng paaralan ay tila naging malapot at mahirap langhapin. Habang naglalakad ako sa hallway, ang bawat bulungan ay parang mga bubuyog na humuhuni sa aking paligid, ngunit ang bawat huni ay may dalang tibo. Nakita ko ang mga kapwa ko guro na nagkukumpulan sa tapat ng bulletin board, at nang makita nila ako, ay mabilis silang naghiwa-hiwalay. Ang kanilang mga mata ay puno ng mapanghusgang tingin. Doon ko nakita ang dahilan. Ang larawan namin ni Gabriel sa cafe ay nakaprint sa isang pirasong papel at nakadikit sa pader. May kasamang malalaking titik, ang mapagpanggap na guro at ang kanyang kasapakat na abogado. Ayon sa nakasulat, ginagamit ko raw ang aking posisyon para kumuha ng pera sa mga kliyente ni Gabriel, at ang aming relasyon ay nagsimula pa noong kami pa ni Marco. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay habang ang aking paningin ay tila lumalabo. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing puyat ako para sa aking mga estudyante ay tila nabura ng isang malisyosong larawan. Tanya, pinatatawag ka muli sa opisina ng board. Ang malamig na sabi ng isang guro na dati ay madalas humingi sa akin ng tulong sa kanyang mga lesson plan. Ngayon, hindi man lang niya ako magawang tingnan ng diretso. Bago pa man ako makahakbang patungo sa opisina, isang pamilyar na boses ang tumawag sa akin mula sa parking lot. Si Marco. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang bagong kotse, suot ang kanyang mapanlokong ngiti. Lumapit ako sa kanya, ang bawat hakbang ko ay puno ng puot na pilit kong ikinukubli. Ano na namang kailangan mo, Marco? Hindi ka pa ba kontento sa lahat ng ninakaw mo sa akin? Ang tanong ko sa isang boses na pilit kong pinatatatag. Lumapit siya sa akin hanggang sa maamoy ko muli ang kanyang pabango na tila naging simbolo na ng aking mga bangungot. Tanya, sinabihan na kita, huwag mo akong kalabanin. Tingnan mo ang nangyayari sa iyo. Ngayon, hindi lang bahay ang nawala sa iyo, kundi pati ang huling piraso ng iyong dangal. Sino na ang maniniwala sa isang gurong may lihim na relasyon sa kanyang abogado? Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking braso. Ang kanyang boses ay naging malambing sa isang nakakasulasok na paraan. May pagkakataon ka pa, Tanya. Mahal pa rin kita sa kabila ng lahat. Pinakasalan ko lang si Liza dahil sa pera at dahil sa bata, pero ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Pirmahan mo lang itong waiver para sa pension fund mo at sabihin mo sa board na nagkamali ka lang sa mga bintang mo sa akin. Kapag ginawa mo yan, lilinisin ko ang pangalan mo. Ako mismo ang magsasabi sa kanila na biktima ka lang ng maling impormasyon. Ito ang gaslighting sa kanyang pinakamatinding anyo. Gagamitin niya ang pinsalang siya rin ang gumawa para magmukha siyang tagapagligtas. Sa loob ng ilang sandali, naramdaman ko ang pamilyar na pagdududa sa sarili. Paano kung tama siya? Paano kung ito lang ang tanging paraan para mabuhay ako ng tahimik muli? Ngunit sa likod ng aking isipan, naalala ko ang mainit na haplos ni Gabriel sa aking kamay kagabi. Naalala ko ang kanyang mga salita, hindi mo kailangang maging martir. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay sa aking braso. Sa halip na matakot, tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Akala mo ba ay madadaanan mo pa ako sa mga mabulaklak mong salita, Marco? Ang taong tunay na nagmamahal ay hindi naninira ng pagkatao para lamang makuha ang gusto niya. Hinding-hindi ko pipirmahan ang anumang dokumentong galing sa iyo. At tungkol sa larawan, hayaan mong makita nila ang katotohanan sa korte. Nagbago ang anyo ni Marco. Ang kanyang mapanlukong ngiti ay napalitan ng isang mabangis na hitsura. Magsisisi ka, Tanya, sa oras na matapos kami sa iyo, wala ka nang babalikan. Kahit ang abogadong iyan ay hinding-hindi ka maililigtas,
kapag lumabas na ang iba pang mga ebidensya namin laban sa iyo. Mabilis siyang sumakay sa kanyang kotse at pinasibad ito palayo. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng parking lot na puno ng alikabok. Pagbalik ko sa loob ng gusali, sinalubong ako ni Gabriel. Halatang galing siya sa isang mabilis na pagmamaneho, ang kanyang buhok ay medyo magulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tanya, ayos ka lang ba? Nalaman ko ang tungkol sa mga poster. Ang sabi niya habang hinahawakan ang aking mga balikat upang pakalmahin ako. Maayos lang ako, Gabriel. Nakipag-usap sa akin si Marco. Sinubukan niya akong takutin muli, ang sagot ko. Ngunit bago pa man makasagot si Gabriel, lumapit sa amin ang isa sa mga miyembro ng board ng paaralan. May hawak na isang brown envelope. Attorney Gabriel, Teacher Tanya, kailangan nating mag-usap sa loob. May nagpadala sa amin ng isang affidavit mula sa isang hindi kilalang saksi. Ayon sa dokumento, may kinalaman daw kayo sa isang illegal na transaksyon sa bangko noong nakaraang taon. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ito na ang sinasabi ni Marco. Ang pasabog na hinding-hindi ko inaasahan. Tumingin ako kay Gabriel, umaasang may sagot siya, ngunit kahit siya ay tila nagulat sa bilis ng pangyayari. Habang naglalakad kami patungo sa conference room, napansin ko si Liza na nakatayo sa isang madilim na sulok ng corridor. Hindi siya nakasuot ng wedding gown or silk robe. Sa halip ay nakasuot siya ng isang simpleng damit at may hawak na cellphone, tila ba may kinakausap siyang hindi namin dapat malaman. Ngunit ang nakapagtataka ay ang kanyang ekspresyon. Hindi ito tagumpay, kundi isang uri ng takot na tila ba meron siyang itinatago kahit kay Marco. Ang bawat salitang nakasulat sa affidavit ay tila mga patak ng asido na unti-unting tumutunaw sa aking pag-asa habang binabasa ito sa harap ng conference room. Ang mga mata ng mga miyembro ng board ay tila mga hukom na nakahanda ng ibaba ang hatol bago pa man ako makapagpaliwanag. Attorney, Teacher Tanya, ayon sa testimonya ni Mr. Salvador Cruz, isang dating teller sa bangko, kayo raw ay nagkaroon ng lihim na pagpupulong noong nakaraang taon upang ilipat ang pondo ng paaralan sa isang pribadong account. Ang pahayag ng chairman ng board habang itinatabi ang dokumento. Paano niyo ito ipapaliwanag? Ang petsang nakasaad dito ay tumutugma sa panahong nawala ang malaking bahagi ng development fund. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga paa, ngunit bago pa ako makapagsalita, ay naramdaman ko ang mahigpit na hawak ni Gabriel sa aking ilalim ng mesa. Isang hawak na nagsasabing, "Nandito ako, huwag kang bibigay." Chairman, ang affidavit na ito ay isang malinaw na katang-isip. Ang mariing sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay walang bakas ng kaba. Si Mr. Salvador Cruz ay na-dismiss sa bangko 2 taon na ang nakalilipas dahil sa anomalya. Paano siya makakapagbigay ng testimonya tungkol sa mga transaksyon noong nakaraang taon kung wala na siya sa posisyon? Bukod pa riyan, ang aking kliyente ay walang access sa development fund ng paaralan. Sa kabila ng matalinong depensa ni Gabriel, alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang board ay nanatiling tahimik. Ang kanilang mga mukha ay puno pa rin ng pagdududa. Bibigyan namin kayo ng 3 araw para patunayan na walang katotohanan ang mga bintang na ito. Kung hindi, mapipilitan ang paaralan na magsampa ng formal na kasong kriminal laban sa inyong dalawa. Ang huling hirit ng chairman bago kami pinalabas. Paglabas namin ng gusali, sinalubong kami ng mainit na sikat ng araw, ngunit ang pakiramdam ko ay tila nasa gitna pa rin ako ng isang malakas na bagyo. Sino si Salvador Cruz, Gabriel? Bakit parang pamilyar ang pangalan niya? Ang tanong ko habang naglalakad kami patungo sa kanyang sasakyan. Huwag kang mag-alala, Tanya. Pinapaimbestigahan ko na ang taong iyon. Ang sagot niya habang pinagbubuksan ako ng pinto. Ngunit may napansin ako sa dokumento kanina. Ang sulat kamay sa dulo ng affidavit ay may pagkakahawig sa isang pirma na nakita natin sa folder ni Marco. Nabalik ang aking alaala sa mga panahon namin sa high school ni Liza. Tila bumabalik ang aking gunita 15 taon na ang nakalilipas sa isang maliit na tindahan sa tapat ng aming paaralan. Naalala ko si Liza na umiiyak dahil nawala raw ang kanyang pitaka at ang tanging nandoon para tumulong ay isang lalaking nagngangalang Salve, isang lalaking handang gumawa ng kahit anong illegal para kay Liza. Gabriel, si Salvador ay ang dating kasintahan ni Liza bago niya makilala si Marco. Ang bulalas ko, ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa natuklasan.
Siya ang lalaking laging sumasalo sa mga kasalanan ni Liza noon. Kung siya nga ang saksi, ibig sabihin ay hindi lang si Marco ang may pakana nito. Ginagamit ni Liza ang kanyang nakaraan para protektahan ang kanyang kasalukuyan. Tumigil si Gabriel sa pagmamaneho at itinigil ang sasakyan sa gilid ng daan. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng bagong determinasyon. Kung ganoon, kailangan nating mahanap si Salvador Cruz. Siya ang susi para mapatunayan na ang lahat ng ito ay isang malaking frame-up. Dahan-dahan niyang kinuha ang aking kamay at hinawakan ito ng mahigpit. Tanya, alam kong nakakapagod ang bawat hakbang na ginagawa natin. Pero tingnan mo, unti-unti nang lumalabas ang totoo. Ang mga taong nagtayo ng tore ng kasinungalingan ay unti-unti na ring natitibag ang pundasyon. Nang sandaling iyon, ang aking takot ay napalitan ng isang uri ng lakas na hindi ko akalaing taglay ko. Tumingin ako sa bintana at nakita ko ang refleksyon ng aking sarili. Isang babaeng hindi na basta-basta magpapaapi. Hindi na ako papayag na sirain nila ang pangalan ko, Gabriel. Lalaban tayo. Pag-uwi namin sa bahay ni Gabriel, isang hindi inaasahang kaganapan ang bumungad sa amin. Nakabukas ang gate at may isang itim na van na nakaparada sa tapat. Mabilis kaming bumaba ng sasakyan at tumakbo papasok. Sa loob ng sala, nakita namin si Nina na nakatago sa likod ng sofa, nanginginig sa takot. Ang mga gamit sa loob ng bahay ay gulo-gulo, tila ba may naghanap ng kung anong mahalagang bagay. At sa gitna ng sala, may isang piraso ng papel na nakapako sa lamesa gamit ang isang maliit na kutsilyo. Dahan-dahan itong kinuha ni Gabriel. Ang nakasulat ay isang babala sa wikang Tagalog na tila ba galing sa isang taong walang kinatatakutan. Ang mga lihim na baon sa lupa ay dapat manatiling baon. Huwag niyo nang hukayin ang hindi sa inyo kung ayaw niyong ang bata ang magbayad. Ang aking buong katawan ay nanginig sa galit at takot. Ginalaw na nila ang isang inosenteng bata. Tumingin ako kay Gabriel at nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang mahinahong abogado ay naglaho at ang pumalit ay isang lalaking handang pumatay para protektahan ang kanyang pamilya. Ang katahimikan sa loob ng bahay pagkatapos ng gulo ay tila isang nakabibinging sigaw ng panganib na nanunuot sa bawat sulok ng silid. Ang bawat basag na piraso ng porselana sa sahig at ang mga nagulong kagamitan ay tila mga saksi sa kalupitang kayang gawin ni Marco at Liza para lamang maprotektahan ang kanilang mga sarili. Mabilis na binuhat ni Gabriel si Nina. Ang kanyang mga bisig ay tila naging isang matibay na kuta para sa bata. "Shh, Nina, nandito na si Tito, ligtas ka na." Ang bulong niya habang hinahaplos ang buhok ng bata na punong-puno ng panginginig. Tumingin sa akin si Gabriel at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang uri ng apoy na hindi ko pa kailanman nasilayan. Isang apoy ng determination na walang sino mang makakapigil. Tanya, kailangan nating ilipat si Nina sa isang ligtas na lugar. Dadalhin ko muna siya sa aking kapatid sa probinsya. Doon, walang makakahanap sa kanya. Ang mariing sabi ni Gabriel habang mabilis na nag-iimpake ng ilang kagamitan. At pagkatapos nyon, tatapusin na natin ito. Hindi na natin hihintayin ang 3 araw na ibinigay ng board. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib sa tindi ng guilt. Gabriel, pasensya na. Dahil sa akin, nadamay pati ang pamilya mo. Kung hindi dahil sa mga problema ko, hindi sana mararanasan ni Nina ito. Huminto si Gabriel sa kanyang ginagawa, lumapit sa akin at hinawakan ang aking magkabilang balikat. Ang kanyang tingin ay tila naglalayong basahin ang bawat bahagi ng aking kaluluwa. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Tanya. Ang mga taong gumagawa ng masama ang dapat managot, hindi ang biktima. Laban nating dalawa ito, at hinding-hindi ako aatras hanggang sa malinis ang pangalan mo. Kinabukasan, pagkatapos masiguro ang kaligtasan ni Nina, tumayo ako sa harap ng gate ng paaralan. Hindi ako nakayuko. Hindi ako nagtatago sa likod ng malalaking salamin. Nakasuot ako ng aking pinakamalinis na uniforme, ang aking buhok ay maayos na nakatali, at ang aking mukha ay puno ng dignidad. Ang bawat bulungan ng mga guro at magulang sa paligid ay hindi ko na ininda. Sa loob ng conference room, ang mga miyembro ng board ay muling nakaupo. Handa na sanang basahin ang aking pagkakasibak. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, inilapag ni Gabriel ang isang makapal na folder sa gitna ng mesa. "Chairman, bago niyo ituloy ang pagpupulong na ito, nais naming ipakita ang tunay na record ni Salvador Cruz." Ang panimula ni Gabriel, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw,
ng may autoridad sa buong silid. Narito ang mga dokumento mula sa National Bureau of Investigation na nagpapatunay na si Salvador Cruz ay may mahabang listahan ng mga kaso ng perjury at fraud. At narito rin ang mga larawan na nagpapatunay na siya ay nakipagkita kay Marco at Liza 2 gabi bago niya isumite ang affidavit. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ng chairman. Ang tiwala sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng pag-aalinlangan. Ipinakita rin ni Gabriel ang recording ng pag-uusap ni Marco at Liza na nakuha ko sa opisina. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker, ang pag-amin sa pagnanakaw ng pondo at ang plano nilang tumakas, ay tila mga saksak sa kredibilidad ng mga bintang laban sa akin. Tumayo ako at tumingin sa bawat isa sa kanila. Sa loob ng 8 taon, ibinigay ko ang puso ko sa paaralang ito. Hindi ako perpektong tao, pero hinding-hindi ko ninakawan ang kinabukasan ng mga estudyante ko. Ang tanging pagkakamali ko ay ang magtiwala sa maling tao. Ngunit ang pagkakamaling iyon ay hindi sapat na dahilan para sirain niyo ang aking dangal ng walang sapat na basehan. Nabalot ng katahimikan ang silid. Isang katahimikang puno ng pagsisisi mula sa ilang guro na naroon. Ang chairman ay dahan-dahang tumango. Tila ba sa wakas ay nakita na rin ang katotohanan sa likod ng mga usok ng kasinungalingan. Teacher Tanya, Attorney Gabriel, humihingi ang board ng paumanhin sa naging mabilis na paghuhusga. Sususpindihin namin ang anumang aksyon laban sa inyo habang isinasagawa ang formal na investigasyon laban kay Marco at Salvador Cruz. Paglabas namin ng silid, naramdaman ko ang isang malaking pasanin na nawala sa aking balikat. Ngunit alam kong hindi pa ito ang huling yugto. Habang naglalakad kami sa koridor, sinalubong kami ng isang guro na may dalang isang sobreng maperlas. Teacher Tanya, Attorney Gabriel, may nag-iwan po nito para sa inyo sa faculty room. Ang sabi ng guro bago mabilis na umalis. Binuksan ko ang sobre. Isa itong imbitasyon, mabango, maperlas, at may mga titik na ginto. Grand opening ng ML Holdings. Isang pagdiriwang ng tagumpay at bagong simula. Sa likod niyon may sulat kamay na nakalagay. Pumunta ka, Tanya. Gusto kong makita mo ang lahat ng bagay na hindi mo na kailanman makukuha. Tumingin ako kay Gabriel. Ang aking puso ay tumibok ng may bagong uri ng determination. Ang grand opening na ito ay hindi magiging pagdiriwang ng kanilang tagumpay. Ito ang magiging entablado ng kanilang pagbagsak. Attorney, handa na ba ang mga subpoena at ang warrant of distraint? Ang tanong ko sa isang boses na seryoso at walang takot. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Handang-handa na, Tanya. Hayaan nating magsaya sila sa huling pagkakataon. Dahil bukas, ang tanging bubukas para sa kanila ay ang mga rehas ng bilangguan. Nabalik ang aking diwa nang maramdaman ko ang hangin na humahaplos sa aking mukha. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa pera o bahay. Ito ay tungkol sa muling pagkabuo ng aking pagkatao mula sa mga abo ng pagtataksil. Ang bawat sugat na natamo sa gitna ng labanan ay hindi lamang tanda ng sakit, kundi mga ukit ng karanasan na nagpapatatag sa isang pusong dati ay marupok at madaling durugin. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa aking maliit na silid sa attic, nakatingin sa pulang bestida na nakalatag sa kama. Ito ang bestidang binili ko noong nakaraang taon para sa aming anibersaryo ni Marco. Isang gabi na hindi kailanman dumating dahil sinabi niyang pagod siya sa trabaho. Sa loob ng mahabang panahon, ang telang ito ay naging simbolo ng aking paghihintay, ng aking mga pangarap na palaging isinasantabi para sa kanya. Ngunit ngayon, habang hinahaplos ko ang makinis na tela, wala na akong nararamdamang hapdi. Ang tanging naroon ay ang lamig ng determinasyon. Handa ka na ba? Ang malumanay na boses ni Gabriel ay nagmula sa pintuan. Hindi siya pumasok, nanatili siyang nakatayo sa labas. Bilang tanda ng respeto, ngunit ang kanyang refleksyon sa salamin ay sapat na upang pakalmahin ang aking nagngangalit na kalooban. Huminga ako ng malalim at lumingon sa kanya. Attorney, sa tingin niyo ba? Sapat na ang lahat ng ito? Paano kung makalusot na naman sila? Paano kung ang batas na inaasahan natin ay muling pumanig sa mga mapanlinlang? Dahan-dahang humakbang si Gabriel patungo sa akin. Ang bawat kilos niya ay puno ng katiyakan. Tanya, ang batas ay maaaring mabagal,
Ngunit kapag ang katotohanan ay inilatag na ng buo, wala itong pinipiling panigan kundi ang hustisya. At higit sa lahat, hindi ka na ang babaeng madaling lokohin. Ang lakas na mayroon ka ngayon ay higit pa sa anumang piraso ng papel o ebidensya. Naupo siya sa tabi ko sa kama, ang aming mga balikat ay bahagyang nagkadikit. Sa katahimikan ng gabi, naramdaman ko ang bigat ng aming pinagdaraanan. Ngunit naramdaman ko rin ang isang uri ng connection na hindi ko kailanman naramdaman kay Marco. Kay Marco, ang bawat sakripisyo ay tila isang obligasyon. Kay Gabriel, ang bawat pagtulong ay tila isang regalong kusa niyang ibinibigay. Tanya, kailangan mong patawarin ang sarili mo. Ang bulong niya, ang kanyang mga mata, ay nakatuon sa aking mga kamay na mahigpit na nakahawak sa tela. Pinatawad mo na ang lahat, maliban sa sarili mo. Hindi mo kasalanan na naging tapat ka. Hindi mo kasalanan na nagtiwala ka. Ang kasalanan ay nasa kanila dahil sinamantala nila ang busilak mong puso. Doon ay hindi ko na napigilan ang aking sarili. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. At sa unang pagkakataon, ang aking mga luha ay hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa ginhawa. Naramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang humawak sa aking likuran, hinahaplos ang aking buhok sa isang paraan na tila ba sinasabi niyang hinding-hindi niya ako bibitawan. Ipinatong niya ang kanyang noo sa aking noo. Sa sobrang lapit ng aming mga mukha, nararamdaman ko ang init ng kanyang hininga na amoy kape at mentol. Ang mundo sa labas ay tila naglaho. Ang mga utang, ang mga kaso, ang kahihiyan, lahat ay natakpan ng isang sandali ng wagas na pag-unawa. Sa gitna ng dilim, nahanap namin ang isa't isa, 2 taong parehong winasak ng nakaraan, ngunit piniling buuin ang kinabukasan ng magkasama. Hindi ka na muling maglalakad ng mag-isa sa ulan, Tanya. Pangako ko sa iyo pagkatapos ng bukas, ang tanging luha na lalabas sa mga mata mo ay ang luha ng kagalakan. Ang bulong ni Gabriel bago niya dahan-dahang hinalikan ang aking mga kamay. Ang bawat dampi ng kanyang labi ay tila isang selyo ng katapatan. Nang lisanin niya ang silid upang bigyan ako ng pagkakataong magpahinga, tumayo ako at muling humarap sa salamin. Kinuha ko ang aking lipstick na kulay pula, ang kulay ng digmaan, ang kulay ng muling pagsilang. Ipinahid ko ito sa aking mga labi ng may katatagan. Ang Tanya na nakikita ko sa salamin ay hindi na ang guro na laging nakayuko. Siya ay isang babaeng handang bawiin ang bawat piraso ng kanyang buhay na ninakaw ng mga ahas. Kinuha ko ang folder ng mga warrant of arrest at mga subpoena na inihanda ni Gabriel. Maayos itong nakasalansan, bawat pahina ay tila isang bala na nakakarga sa aking baril. Tumingin ako sa bintana, sa madilim na langit na unti-unti nang nagkakaroon ng bahid ng liwanag sa silangan. Bukas, sa gitna ng kanilang marangyang pagtitipon, sa gitna ng kanilang mga kasinungalingan at pagyayabang, ako ang magiging huling mukha na makikita nila bago bumagsak ang kanilang turing gawa sa buhangin. Handa na ako. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katarungang matagal nang ipinagkait sa akin. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang martsa ng tagumpay. Ang pulang bestida ay hindi na libingan ng aking mga pangarap. Ito na ang aking baluti sa huling yugto ng labanang ito. Ang karangyaan ay madalas na nagsisilbing isang maskara na nagtatakip sa baho ng pagkabulok ng pagkatao. At sa gabing ito, ang hotel ballroom ay punong-puno ng mga taong ang tanging hangad ay magmukhang makinang sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling wine at mga plastic na tawa ng mga negosyanteng ang bawat pakikipagkamay ay may kaakibat na pansariling interes. Nakatayo si Marco sa gitna ng entablado, suot ang isang itim na tuxedo na halatang gawa ng isang tanyag na designer. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan habang hawak ang mikropono. Tila ba siya ang hari ng mundong kanyang ninakaw. Sa tabi niya ay si Liza na nakasuot ng isang makinang na gown at punong-puno ng mga alahas na diamante. Mga alahas na alam kong binili gamit ang perang dapat ay pondo para sa aking huling taon ng pagtuturo. Ang tagumpay ay hindi ibinibigay. Ito ay kinukuha ng may tapang at diskarte. Ang mariing pahayag ni Marco sa kanyang speech, habang ang mga tao ay masigabong nagpalakpakan. Ang ML Holdings ay bunga ng aming pagsisikap ni Liza na bumuo ng isang legasya na hindi kayang tibagin ng kahit sino. Habang nagsasalita siya, dahan-dahan kong itinulak ang pintuan ng ballroom. Ang bawat hakbang ko sa pulang carpet
ay tila isang pagyanig na nagpatahimik sa bawat mesa na aking nadadaanan. Ang aking pulang bestida ay tila isang naglalagablab na apoy sa gitna ng malamig at maputlang karangyaan ng paligid. Naramdaman ko ang lahat ng mga mata na nakatuon sa akin, ang mga dating kapitbahay, ang mga guro na tumalikod sa akin, at ang mga taong minsang naniwala sa mga kasinungalingan ni Marco. Tumigil ang pagsasalita ni Marco nang makita niya ako. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, bago ito napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. "Oh, tingnan niyo kung sino ang dumating," ang sabi niya sa mikropono, na naging sanhi ng paglingon ng lahat. "Ang ating dating teacher Tanya, akala ko ba ay abala ka sa paglilinis ng mga kalye? Mukhang nakahanap ka ng paraan para makabili ng murang bestida, para lang makasali sa piging na ito." Nagtawanan ang ilang mga tao sa paligid, habang si Liza ay lumapit sa gilid ng entablado, nakataas ang kilay at may hawak na baso ng champagne. "Huwag niyo na siyang pansinin. Baka nandito lang siya para humingi ng limos dahil balita ko ay wala na siyang matuluyan," ang dagdag ni Liza sa isang boses na sapat na malakas upang marinig ng lahat. Nagpatuloy ako sa paglalakad, hanggang sa makarating ako sa tapat mismo ng entablado. Tumingala ako kay Marco, nang may isang ngiti na hindi niya inaasahan. Isang ngiti na puno ng kapayapaan at katiyakan. "Hindi ako nandito para sa limos, Marco. Nandito ako para ibigay ang nararapat na pagkilala sa inyong dalawa." Ang sagot ko, ang aking boses ay hindi nanginig kahit isang saglit. "Maling akala, Marco," ang dagdag ko habang tinitingnan ko ang malaking LED screen sa likuran nila na dapat ay magpapakita ng kanilang corporate video. "Akala mo ba ay ikaw ang may hawak ng remote control ng buhay ko? Nagkakamali ka." Dahan-dahan akong tumalikod at tumingin kay Gabriel na nakatayo sa dulo ng ballroom, may hawak na isang tablet. Sa isang hudyat niya, biglang namatay ang mga ilaw sa paligid at ang malaking screen ay nagkaroon ng static na tunog bago ito tuluyang nagliwanag. Ngunit hindi ang logo ng ML Holdings ang lumabas. Ang bumungad sa lahat ay ang isang malinaw na dokumento ng bank transfer na may pirma ni Marco, na nakatapat sa isang video ng CCTV kung saan makikita siyang pilit na ginagaya ang aking sulat kamay. Kasunod nito ay ang boses mula sa aking recorder, ang boses ni Marco at Liza na pinag-uusapan kung paano nila ako uubusan ng pera at iiwanang basahan bago sila tumakas sa ibang bansa. Ang buong ballroom ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga tawa ay napalitan ng mga singhap ng pagkagulat. Ang baso ng champagne sa kamay ni Liza ay dahan-dahang nanginig hanggang sa malapit na itong mabitawan. Si Marco naman ay naging kasing putla ng pader, ang kanyang mikropono ay dahan-dahang ibinaba habang ang pawis ay nagsisimulang gumulong sa kanyang noo. "Tanya, anong kalokohan ito?" ang nauutal na tanong ni Marco. Ngunit ang bawat salita niya ay tila isang pag-amin na sa kanyang kasalanan. Tumingin ako sa paligid, sa mga taong saksi sa kanilang maruming lihim. "Ang entablado ay handa na, Marco, pero hindi ito para sa iyong tagumpay. Ito ang simula ng inyong huling pagtatanghal bago ang pagbagsak." Biglang bumukas ang malalaking pintuan ng ballroom sa likuran. Ang liwanag mula sa hallway ay tila naging isang babala ng darating na katarungan. Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa paraang tahimik. Madalas, ito ay gaya ng isang malakas na bagyong tumatama sa gitna ng isang mapanlinlang na katahimikan. Winawasak ang bawat haligi ng kasinungalingan hanggang sa wala nang matirang matataguan. Ang bulong-bulungan sa loob ng ballroom ay tila naging isang malakas na ugong ng mga bubuyog na hindi mapatahimik. Ang mga taong kanina lang ay nakikipagnitian kina Marco at Liza ay dahan-dahang umatras. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at pagkagulat habang nakatitig sa malaking screen. Ang bawat dokumento, ang bawat boses na lumalabas sa speaker, ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang reputasyon. "Hindi totoo yan! Fake news yan! Sinisiraan lang nila ako dahil naiinggit sila sa tagumpay ko." Ang sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig at pumipyok habang sinusubukan niyang makuha muli ang mikropono. Ngunit ang kanyang mga kamay ay sobrang nanginginig, kaya nahulog ang mikropono sa sahig. Lumikha ito ng isang matinis at mahabang tunog na tila bahiyaw ng pagtatapos ng kanyang palabas. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang bumukas ang malalaking pinto sa likuran ng ballroom. Hindi lamang mga bisita ang pumasok,
kundi mga lalaking nakasuot ng barong at ang ilan ay naka-uniforme ng National Bureau of Investigation. Sa unahan nila ay si Gabriel na naglalakad ng may katatagan at autoridad, hawak ang isang makapal na asul na folder. Mr. Marco de la Vega at Miss Liza Mendez, ang mariing boses ng pinuno ng mga autoridad, ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Meron kaming warrant of arrest para sa inyong dalawa para sa kasong identity theft, grand larceny, at falsification of public documents. Inaatasan din kami ng korte na ipatupad ang warrant of distraint para isekwester ang lahat ng ari-ariang ito na napatunayang binili gamit ang perang ninakaw sa aming kliyente. Ang mukha ni Marco ay naging kasing putla ng bangkay. Tanya, pag-usapan natin ito. Mahal kita, alam mo yan. Ginawa ko lang ang lahat ng ito para sa kinabukasan nating dalawa. Nalito lang ako pero ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Ang pagmamakaawa ni Marco habang dahan-dahang lumalapit sa akin, pilit na inaabot ang aking kamay. Ang kanyang gaslighting ay tila ba hindi na kayang tumigil kahit nahuli na ang lahat. Tumingin ako sa kanya, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na awa para sa isang taong nawalan na ng kaluluwa dahil sa pagkagahaman. Huwag mong dungisan ang salitang mahal, Marco. Walang taong nagmamahal ang nagnanakaw ng buhay ng kanyang minamahal. Tapos na ang panahong kaya mo akong paikutin sa mga mabulaklak mong salita. Lumingon siya kay Liza, umaasang makakakuha ng suporta, ngunit si Liza ay abala sa pagtatago ng kanyang mukha sa likod ng kanyang mamahaling bag habang sinusubukang lumusot sa gilid ng entablado. Ngunit bago pa siya makalayo, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Iyan ba ang itutumbas mo sa lahat ng tulong ko sa iyo, Liza? Ang ina ni Marco ay lumabas mula sa karamihan. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at luha. Nilapitan niya si Liza at mabilis na kinuha ang kwentas na suot nito. Ang kwentas na alam niyang ninakaw lang din sa pondo ni Tanya. Napakawalang hiya niyo, sinira niyo ang buhay ng anak ko at ang dangal ng pamilya natin. Lumapit ako kay Marco. Habang nakatingin ang lahat, itinaas ko ang aking kamay at sa isang mabilis na pagkilos, isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog ng aking palad sa kanyang balat ay tila isang hudyat ng aking tuluyang paglaya. Hindi ito sampal ng isang babaeng nasaktan. Ito ay sampal ng isang babaeng nabawi na ang kanyang sarili. Para yan sa bawat gabing pinaiyak mo ako habang ninanakawan mo na pala ako. Para yan sa bawat kasinungalingang itinanim mo sa isip ko para magmukha akong walang kwenta. Ang sabi ko sa isang boses na malamig at puno ng dignidad. Dahan-dahang pinusasa ng mga pulis si Marco. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang kayabangan ay tila bula na biglang naglaho. Habang hinihila siya palabas, narinig ang malakas na paghikbi ni Liza na pilit na nagpupumiglas sa hawak ng mga autoridad. Hindi ako ang may gawa nito. Si Marco ang nag-utos sa akin. Siya ang utak ng lahat. Ang sigaw ni Liza, ang kanyang pagtataksil, ay umabot na hanggang sa huling sandali. Nakatayo ako roon, pinapanood silang ilabas ng ballroom na dati ay simbolo ng kanilang kasakiman. Naramdaman ko ang isang kamay na dahan-dahang humawak sa aking likuran. Si Gabriel. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang isang ngiti na puno ng pagmamalaki. Tapos na, Tanya, malaya ka na ngiti ang bulong niya. Huminga ako ng malalim, ang hangin ay hindi na mabigat. Hindi na amoy pagkabulok. Ngunit sa gitna ng tagumpay, nakita ko ang aking sarili sa isang malaking salamin sa pader. Ang babaeng nasa salamin ay hindi na ang Tanya na nakayuko at camouflaged sa chalk dust. Siya ay isang babaeng nagniningning sa kanyang pulang bestida. Isang babaeng handa nang isulat ang sarili niyang kwento nang walang idinidikta ng iba. Ngunit bago pa kami makalabas, isang malakas na sigaw mula sa labas ng hotel ang nagpabalik sa amin sa realidad. Isang bagay na hindi namin inaasahan sa gitna ng pag-aakalang tapos na ang lahat. Ang tunay na kulay ng isang tao ay hindi lumalabas sa gitna ng liwanag, kundi sa oras na ang dilim ay nagsisimula ng lumamon sa bawat pagkakataon nilang makatakas. Sa labas ng hotel, ang gabi ay napuno ng nakasisilaw na asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis. Ang mga tao ay nagkakagulo, ang mga camera ng media ay walang tigil sa pag-flash, tila mga kidlat na naglalantad sa bawat butil ng pawis at takot sa mga mukha ni Marco at Liza. Ang dating power couple ng gabing ito ay tila mga basang sisiw na hinihila patungo sa magkahiwalay na patrol car. Bitawan niyo ako! Wala akong kasalanan!
Ang hiyaw ni Liza, ang kanyang boses, ay tila isang matinis na tunog na humihiwa sa hangin. Lahat ng pera, lahat ng plano kay Marco, lahat yan. Pinilit niya lang akong pumirma sa mga dummy account. Siya ang nagnakaw sa identity ni Tanya, hindi ako. Napatigil ang mga pulis nang biglang lumingon si Marco. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit. Ang pagmamahal na ipinangangalandakan nila kanina ay tila abo na hinipa ng hangin. Anong ako? Ikaw ang nagmakaawa sa akin na ubusin ang pondo ni Tanya dahil hindi mo matanggap na mas maganda ang bahay niya kaysa sa bahay ng mga magulang mo. Ikaw ang nag-utos sa akin na bayaran si Salvador para gumawa ng affidavit. Nagkaroon ng mabilis na giitang pisikal sa pagitan nilang dalawa habang pilit silang pinaghihiwalay ng mga awtoridad. Ang mga palamuti sa damit ni Liza ay nagsimulang matanggal at ang buhok ni Marco ay magulo na, malayo sa ayos niya kanina sa entablado. Ganon? Ang mapait na tawa ni Liza, isang tawang puno ng lason. Bakit hindi mo sabihin sa kanila ang tungkol sa ML Foundation, Marco? Bakit hindi mo sabihin kay Tanya na balak mo rin akong iwan sa oras na makuha mo ang huling pirma niya? May nakatago siyang tiket papuntang Switzerland at mag-isa lang siya. Balak niya akong gawing biktima sa huli. Napatigil ang lahat sa sinabi ni Liza. Ang bawat salita niya ay tila isang huling saksak sa likod ni Marco. Tumingin ako kay Marco at nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha. Isang pagkagulat na nagpapatunay na ang sinabi ni Liza ay totoo. Ang lalaking akala ko ay mahal ang kanyang bagong asawa ay balak din pala itong ipagkanulo para sa sarili niyang kaligtasan. Hayop ka, Marco! Ang hiyaw ni Liza habang dinuduraan niya ang sahig sa tapat ni Marco. Sana ay mabulok ka sa kulungan. Isusumbong ko ang lahat ng taguan mo ng pera. Sisiguraduhin kong wala kang babalikan kahit isang sentimo. Pinasok na si Marco sa loob ng sasakyan. Ang kanyang mukha ay nakasandal sa bintana. Tila ba hindi na niya kayang harapin ang mundo. Samantala, si Liza ay patuloy na nagwawala. Ang kanyang mga alahas ay tila mga tanikalang bumibigat sa kanyang bawat galaw. Ang bawat sumbat nila sa isa't isa ay tila isang kumpirmasyon ng kanilang sariling pagkabulok. Nakatayo lang ako sa gilid ni Gabriel. Pinapanood ang pagguho ng kanilang mundo. Naramdaman ko ang isang malalim na buntong hininga na lumabas sa aking dibdib. Ang bawat piraso ng ebidensya na itinago nila, ang bawat kasinungalingang itinanim nila, ay sila rin ang naghukay para sa kanilang sariling libingan. Ang mga ahas, kapag wala nang matuklaw na biktima, ang sarili na nilang buntot ang kinakagat. Ang mahinahong sabi ni Gabriel habang inaayos ang aking balabal upang hindi ako lamigin sa hangin ng gabi. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa sasakyang nag-aalis kay Marco. Wala na akong nararamdamang sakit. Wala na akong nararamdamang galit. Ang tanging naroon ay ang isang malaking puwang na sa wakas ay handa ng punan ng bagong pag-asa. Ngunit bago pa man kami makahakbang palayo, lumapit ang isang pulis kay Gabriel. May hawak itong isang maliit na folder na kinuha mula sa bulsa ni Marco bago ito isakay. Attorney, mukhang may isa pang dokumento na hindi natin inaasahan. Tungkol ito sa orihinal na titulo ng bahay ni Miss Tanya. Mukhang may isa pang pangalan na nakasulat bilang co-owner na hindi nabanggit ni Marco sa kanyang mga testimonya. Ang aking puso ay muling tumibok ng mabilis. Isa pang pangalan? Sino pa ang maaaring may kinalaman sa aking tahanan? Ang bawat tahanan ay may sariling kaluluwa at sa bawat sulok nito ay nakabaon ng mga alaala na hindi kayang burahin ng anumang kasinungalingan o pagnanakaw. Nanginginig ang aking mga daliri habang kinukuha ko ang folder mula sa kamay ni Gabriel. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga poste sa kalsada, binasa ko ang pangalang nakasulat sa orihinal na dokumento ng bahay. Isang pangalan na nagpaliwanag kung bakit hindi kailanman naging ganap ang panalo ni Marco, kahit akala niya ay hawak na niya ang lahat. Danilo Santos, ang bulong ko, ang aking boses ay napuno ng panginginig at pagkamangha. Ang tatay ko. Tumingin sa akin si Gabriel nang may malalim na paghanga. Tanya, hindi nakuha ni Marco ang buong kontrol sa bahay dahil ang tatay mo, bago pa siya pumanaw, ay naglagay ng clause sa titulo. Co-owner siya at ang share niya ay hindi maaaring ilipat nang walang pirma mo na ginawa sa harap ng isang judge. Hindi lang basta notaryo. Masyadong naging kampante si Marco sa mga peking dokumento niya kaya hindi niya napansin ang maliit na detalyeng ito sa luma mong titulo. Niyakap ko ang folder sa aking dibdib. Tila naramdaman ko ang init ng yakap ng aking ama mula sa kabilang buhay.
Isang huling proteksyon mula sa lalaking unang nagturo sa akin kung paano magmahal ng tapat. Ang bahay na ito ay hindi kailanman naging kay Marco. Ito ay palaging sa akin, sa amin. Sumakay kami ni Gabriel sa kanyang sasakyan at dahan-dahang tinahak ang daan patungo sa subdivision. Sa bawat pag-ikot ng gulong, nararamdaman ko ang paglayo ng bawat tinik sa aking puso. Pagdating namin sa tapat ng gate, ang paligid ay tahimik na. Wala na ang mga dekorasyon ng kasal, wala na ang amoy ng plastik na karangyaan. Ang tanging nandoon ay ang katahimikan ng gabi at ang liwanag ng buwan na tumatama sa puting pader ng bahay. Dahan-dahan kong binuksan ang gate. Ang tunog ng bakal na dahan-dahang gumagalaw ay tila isang musikang nagsasabing, muling nagbabalik ang tunay na may-ari. Pagpasok ko sa loob, ang bahay ay madilim at malamig. Ang mga gamit na binili ni Liza ay nandoon pa rin, ngunit para sa akin, ang mga ito ay mga basura lamang na dapat itapon. Naglakad ako patungo sa kusina, patungo sa kwarto, at sa bawat silid na dinaanan ko, tila ba dahan-dahang naglalaho ang mga anino ni Marco at Liza. Pinunasan ko ang aking mga luha at binuksan ang lahat ng mga bintana. Hinayaan ko ang sariwang hangin ng gabi na pumasok at linisin ang bawat sulok ng aking tahanan. Lumabas ako sa bakuran, sa mismong lugar kung saan ko nakita ang kanilang mapanlinlang na kasal. Nilapitan ko ang paso ng aking paboritong orchid na akala ko ay patay na. Dahan-dahan kong hinawakan ang tuyong dahon nito, ngunit sa ilalim ng mga patay na bahagi, nakakita ako ng isang maliit, matingkad na berdeng usbong. May buhay pa, ang bulong ko, ang aking puso ay napuno ng kagalakan. Gaya ko, lalago ka ulit. Naramdaman ko ang presensya ni Gabriel sa aking likuran. Hindi siya nagsalita, hinayaan niya lang akong lasapin ang sandaling iyon. Nang humarap ako sa kanya, nakita ko ang liwanag ng buwan sa kanyang mga mata. Isang liwanag na nagbibigay sa akin ng katiyakan na ang bukas ay hindi na magiging kasing dilim ng kahapon. Welcome home, Tanya, ang malumanay na sabi ni Gabriel. Lumapit siya at kinuha ang aking mga kamay. Simula ngayon, ang bahay na ito ay mapupuno na ng mga alaalang hindi na muling sisirain ng sinuman. At kung papayagan mo ako, nais kong maging bahagi ng bawat bagong alaalang iyon. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang dibdib. Pinapakinggan ang matatag at tapat na tibok ng kanyang puso. Sa wakas, ang pagod ng 8 taon na tila ba 8 dekada ay tuluyan ng naglaho. Wala na ang takot. Wala na ang utang na loob na mapanira. Ang tanging nandoon ay ang kapayapaan ng isang taong muling nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng pagkawasak. Salamat, Gabriel. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Ang sabi ko bago ko ipinikit ang aking mga mata. Ninanamnam ang amoy ng kalayaan at ang init ng pag-ibig na sa wakas ay totoo na. Ang gabi ay lumalim, ngunit sa loob ng bahay na iyon, ang liwanag ay nagsisimula pa lamang sumikat. Isang bagong kabanata ang nakasulat. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng panulat. Ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas malalim na pag-unawa sa kung sino talaga tayo at kung ano ang halaga ng ating kinabukasan. Isang taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang mundo na akala ko ay aking kanlungan. Ngayon, habang nakatayo ako sa aking bakuran, pinagmamasdan ko ang aking mga orchid na namumukadkad ng may buhay na kulay lila at puti. Ang bahay ay hindi na amoy pait o takot. Ito ay amoy kape, amoy sariwang luto, at amoy ng kapayapaan na matagal kong hinangad. Si Nina ay masayang naglalaro sa ilalim ng puno ng nara. Ang kanyang tawa ay tila musika na nagtataboy sa anumang natitirang anino ng nakaraan. Si Gabriel, ang lalaking nagturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang kadena kundi isang pakpak, ay dahan-dahang lumapit sa akin. Inakbayan niya ako at hinalikan sa sentido. Ang kanyang haplos ay puno ng pagmamahal na hindi kailanman nagbago. Napag-alaman ko ang tungkol sa naging kinahinatnan ni Marco at Liza. Sila ay hinatulan ng korte ng matagal na pagkakakulong. Sa loob ng kulungan, ang kanilang mga kasinungalingan ay hindi na nagkaroon ng bisa. Wala na silang entablado, wala na silang biktima. Naroon sila sa isang maliit at madilim na silid kung saan ang tanging kasama nila ay ang katotohanan ng kanilang mga ginawa. Hindi ko kailangang magalit o maghanap ng paghihigante. Ang makita silang harapin ang bunga ng kanilang sariling mga kamay ay sapat na upang malaman kung ang hustisya ay tunay na umiiral. Pinatawad ko na ba sila?
Iyon ang tanong na madalas itanong sa akin ng aking sarili. Ang pagpapatawad para sa akin ay hindi nangangahulugan na limot ko na ang sakit or na tinatanggap ko ang kanilang mga ginawa. Ang pagpapatawad ay ang pagputol sa tanikala na nagtatali sa akin sa kanila. Hindi ko na sila dadalhin sa aking isipan, hindi ko na sila hahayaang maging bahagi ng aking kwento. Pinalaya ko na ang aking sarili mula sa galit, at sa pagpapalayang iyon, nahanap ko ang tunay na kapayapaan. Ano ang natutunan ko sa lahat ng ito? Na ang pagiging mabait ay hindi kahinaan, ngunit ang pagiging martir ay isang bitag. Na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya nagtitiis para sa iba, kundi sa kung paano niya pinoprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang dangal. Na ang pinakamagandang tahanan ay hindi ang gusaling gawa sa semento, kundi ang puso na puno ng respeto sa sarili at pagmamahal na tapat. Tumingin ako kay Gabriel at sa bata. Sila ang aking bagong simula. Ang mga pilat sa aking nakaraan ay hindi na mga sugat na nagdurugo, kundi mga ukit na nagpapaalala sa akin kung gaano ako katatag. Hindi man madali ang daan, ngunit ang bawat hakbang ay sulit dahil dinala ako nito sa lugar kung saan ako ay tunay na masaya, tunay na nirerespeto, at tunay na minamahal. Ang liwanag mula sa aking mga sugat ay hindi lamang nagbibigay ng ningning sa aking buhay. Ito rin ang nagsisilbing gabay para sa lahat ng mga babaeng nawalan ng pag-asa. Nasa kabila ng lahat ng pagnanakaw, panloloko at pagtataksil, ang puso na marunong magmahal ng tama ay palaging may kakayahang bumangon, muling mag-ugat, at mamukadkad ng higit pa sa dati. Tapos na ang bagyo. At sa wakas narito na ako, malaya, buo at higit sa lahat, masaya.